bansang China, isang batang lalaki ang na-trap sa loob ng washing machine. Nakikipaglaro pala ng taguan sa kanyang nanay, ang 3 taong gulang na si Chow Fan. Ang problema, naipit na si Chow Fan sa loob ng pinagtaguan niyang washing machine. Mahigit 1 oras siyang na-trap doon bago dumating ang mga rescuer. Kinailangan pang baklasin yung drum mula sa washing machine at saka ito nilagari. Ingat na ingat sila na hindi tamaan yung bata. Tagumpay naman ang operasyon pero inabot din ito ng 1 oras. Eksklusibong ikinuwento sa GMA News ng babaeng tinangka umanong patayin ng 2 pulis sa Laguna ang malabangungot niyang karanasan. At dahil nalaglag ang dinadala niyang sanggol, mas desidido siyang ituloy ang kaso. Live mula sa FAMI Laguna nakatutok si Emil Sumangil. Emil? Mel, inihahanda na ng Laguna Provincial Police Office ang kasong unintentional abortion laban sa 2 pulis na sangkot sa pagdukot at bigong pagpatay sa isang buntis noong 1 linggo. Mahigpit ang seguridad at bantay sarado ng mga pulis ang recovery room kung saan naroroon si Glycerin Capistrano. Ligtas na si Glycerin mula sa tiyak na pamakan pero ang 4 na buwang sanggol sa sinapupunan nalaglag kagabi. Hindi raw mahigpit ang kapit ng bata at lubos na nakaapekto rito ang pagkaubos ng dugo, bunga ng mga saksak sa katawan ng kanyang tinamo nang tangkaing isalvage ng 2 pulis noong 1 linggo. Ano nararamdaman mo bilang dapat ay magiging isang ina na? Hindi po, sakit po. Idinetalya ni Glycerin sa panayam ng GMA News kung paano naganap ang krimen. Ayon sa biktima, si PO1 Antinor Marikit ang nagmaneho ng kulay puting kotse kung saan siya isinakay. Si PO2 Mario Natividad daw ang tumabi sa kanya sa likuran at sa passenger seat naman umupo ang police asset na si alias Toto. Pagdating sa bayan ng Baras Rizal, piniringan daw siya. Pinusalan at iginapos ng police asset na si Toto gamit ang packaging tape. Ilang oras pa ang lumipas, huminto raw ang kotse, saka na siya pinagsasaksak bago pinutukan at iniwan sa talahiban. Kilala ko po yung boses. Ano sinasabi nila habang sinasaksak? Sabi, wag dyan, sa puso mo anuin. Kaya narinig ko sa puso, dumapa ako. Kaya puro yung likod ko na lang, puro may tama. Gusto raw siyang patahimikan at iligpit ng 2 pulis dahil marami raw siyang nalalaman sa mga tinawag niyang pilipit o illegal na lakad ni na Marikit at Natividad na may kaugnayan sa robbery hold-up at illegal drug trade. Balak nila dapat, yung Chinese food sa may Club Manila is, na hindi nila natuloy. Kasi dahil sa akin, inaano ko sila, na-text ko sila, sabi ko, nasan kayo, pupunta ako, nagulo sila. Tapos nag-back out yung mga kasama niya yata po doon. Kaya po rin siguro nagalit sa akin. Anong gagawin nila doon sa Filipino-Chinese? Hold upin po nila. Ngayong namatay na rin ang bata sa kanyang sinapupunan, mas lalong nais ni Glycerin na makamit ang hustisya. Mas mabigat ito kasi ito may nadamay na o may namatay na. Nung una is frustrated murder lang. Opo. At ngayon magkakaroon ng unintentional abortion. Sinubukan natin kunan ng pahayag sina PO1 na Marikit at PO2 Natividad mula sa piitan pero sila'y tumanggi. Mel? Pero Emil, anong kinalaman ng babae dun sa 2 lalaki? At dun sa krimen na di umano'y ginagawa nung 2 lalaki? Sa paunang impormasyon, Mel, na ating natanggap mula dito sa Laguna Provincial Police Office, nagsilbing police asset itong si Glycerin Capistrano noong mga nakalipas na taon, kaya meron silang pagkakakilanlan noong 2 pulis din na suspect. Pero kinalaunan, lumabo ang samahan matapos kang magsabing kumanta o magsabi ng mga kwento o ng mga istorya, mga sikreto itong si Glycerin hinggil sa sinasabing kalokohan noong 2 pulis na suspect. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Nakakatuwa tayo dito sa Pilipinas. Napakaagang nagsisimula ng ating Pasko. Siyempre, ang GMA Kapuso Foundation, magpapahuli ba naman? Pinalikan namin ang mga mag-aaral sa may kawayan sa Bulacan na ating pinagkalooban ng mga school supplies noong Hunyo. Panoorin natin ang maagang pagdiriwang ng Pasko sa kanilang piling. Maaga pa lamang, naghanda na kami upang maghatid ng mga pamasko. Kinailangang ibiyahe sa ilog ang dala naming sako-sako at kahong-kahong regalo. Marating lang ang paaralang mabibigayaan. Sa
Sa pagdating ng GMA Kapuso Foundation sa May Kawayan sa Bulacan, hindi na maitago ang pagkasabik ng mga bata. Matyaga silang naghintay sa pila. Mahigpit nilang niyakap ang mga regalong naglalaman ng mga bagong gamit sa eskwela, Noche Buena package at syempre, laruan. Hindi maalis ang kanilang mga ngiti. Agad binuksan ang mga pamaskong natanggap. Siyang-siya po ang mga bata, gayon din po ang mga magulang sapagkat sila po ay narating ng inyong pagmamahal. Sa aming pamimigay ng mga regalo, nakilala namin si Cristel. Ang kanilang tahanan nakatirik sa ibabaw ng tubig. Bagamat malapit ito sa kalsada, kapansin-pansin, wala itong hagdanan. Ito ang kailangang akyatin araw-araw ni Cristel. Pero ngayong Pasko, tiyak siya na may magbabago. Hindi po kami naghahanda tuwing Pasko. Parang munting Noche Buena package. Pwede po doon sa tayo papunta Magalang natin Pasko. Ano pong plano ninyong gawin po doon? Nilutuin po namin. Ginabi na kami sa pamimigay ng maagang pamasko sa sigla at ngiti ng mga bata. Bawi na ang aming pagod. Sarap talaga ng bata, no? Pag Pasko. O, enjoy ninyo. Yang panahong yan. At magpapakabait, ha? Para lalo kayong pagpalain. Kasama po natin sa pagpapasaya ng mga batang ito sa Bulacan, ang Procter & Gamble Philippines sa pagkakaloob ng mga school supplies at ang Mariwasa Siam Ceramics Incorporated na nagbahagi naman ng canned goods. Kasalukuyang pong namamahagi ang GMA Kapuso Foundation sa mga lalawigan ng Pangasinan, Mountain Province, Iloilo, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Abangan niyo po ang aming team dyan. Kung kayo ay may mga pamaskong nais ihandog sa ating mga kababayang nangangailangan, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account. Maaari din kayo mag-log-on sa www.kapusofoundation.com. Dolphin show sa Cubao na bubuksan sa Pasko, gustong pigilan ng mga animal rights group. At ang mga Pilipino, believe pa rin ba sa Administrasyong Aquino? Aalamin natin ang resulta ng pinakabagong survey sa pagpapatuloy ng 24 oras.